Magandang araw. Welcome po sa Pitag City Business Coaching YouTube channel. I am Elzin, EA Santos CPA.com. Ito-discuss ko sa inyo ngayon ay tungkol sa mga year-ender nitong 2026. So, kunya lang natin yung mga materials na ng uh, mga taga-PIR. Nakikita niyo po ba ang screen? Yeah. Eto, congratulations and thank you sa mga RDO na naggawa ng mga reminders nila. Ayan, kada RDO may kanya-kanyang reminders. Ito. So, nandyan yung kanilang mga meron dito yung isang reminders. Sa kay RDO 33. Yan. Inilatag din sa isang page yung mga year-ender na deadlines. So, mga year-ender na deadlines ay January 15, yung last filing ng 1601C para sa December 2025. Okay. And January 25, yung 2550Q and SLSP ng yung quarter ending December 31. This covers yung October, November, December. Yan. Then sa January 25, kung ikaw ay percentage tax seller, taxpayer, no? Percentage taxpayer, yung kung hindi mo pinili yung 8%, magpa-file ka ng 2551Q para sa yung quarter ending December 31, yung October, November, December. Yan. Yung annual inventory list, deadline din sa January. Deadline din yun sa January 30, 2026 naman yung deadline niya. Yung lessee information sheet, deadline niya, January 31. January 31 din, yung BIR Form 1604C, read out the list of employees. Coincidentally, deadline din yung 2316. BIR Form 2316 na isa-submit sa or ibibigay sa mga empleyado for their signature. January 31 din, yung merong mga 1604F, no? And yung list niya, deadline niya din. Yung 1601EQ para sa quarter ending December 31, October, November, December, deadline din sa January 31. May kasama tong QAP, no? Itong mga to. Yung ANPALIS, take note ha, yung ANPALIS na employees ay isinasabit ng January 31. Pero yung Annex 11, Annex F ng RR 11-2018 sa February 28 yun. Kasi yung iba, no, ang akala nila sa February 28 yung deadline, no, January 31. Actually, hinahanap ng BIR yung January 31 na e-validation. Pinapakita lang naman nun, hindi siya sinasabit kay BIR. Gusto lang makita ng RTO ninyo kung kayo nga ay nag, nag-file. So, thank you kay RDO 33 sa kanyang reminder. Actually, marami naman sila, no? Parang mga RDO ang naglagay na kanilang reminder. So, ito si si RDO 114 Davao Oriental, nagawa naman siya ng yung may requirements naman. Ito, kay annual inventory list, ito yung kanyang mga requirements. Again, yung deadline January 30. So, ang kailangan, sa lahat ng BIR to, no? Kailangan yung notarized sworn declaration na Annex T, dalawang original with loose documentary stamp of each copy. Then, yung DVD or USB flash drive na naglalaman ng Annex A or yung Annex B and B1 or yung Annex C, depende sa inyong company. Yung Annex A, kay yun, manufacturing, merchandising, or retailing.
Yung Annex B at B1 para sa real estate company. Yung Annex C naman ay para sa construction. Ma'am, saan nakikita 'tong annexes na 'yan? Dito, hanapin mo si RMC number 57-2015 o kaya yung RMC number 8-2023. May naka-annex diyan. Yun yung required format ng kanilang ano, reporting. So, isi-save mo yun sa flash drive or DVD drive. Ngayon, yung flash drive, DVD drive, ilalagay mo sa envelope yun. Ito yung label. Naka-title niya, annual inventory list, ilalagay mo taxable year, then yung name of taxpayer, then yung TIN, then yung contact number, then yung email address. Yung next mo naman, yung less information statement, hanapin mo to CRR 12-2011. Ang deadline nito January 31 ha. Ang requirement niya, notarized less information statement. Makikita mo yun sa RR 12-2011. Then i-attach mo yung space layout o kaya yung building layout ng mga pinauupahan mo. Then yung certified true copy ng mga lease contract, ng mga tenant, and then yung CD, DVD, usually or yung USB na laman niya ay yung mga soft copy nito mga lessee information statement. Okay, next. Yung 2316 again ha. Yung hard copy, February 28. Pero yung alpha list of employees, January 31. So, kailangan gagawa ka muna ng alpha list of employees at isasubmit mo yun sa January 31. Ayun, ipinakikita pagka nag-submit ka dito sa February 28. Itong Annex F na to, RR 11-2018 yan. Makikita yun. No? Saan mo makikita tong Annex F na to? Kasi RR 16-2021 yung nakalagay. Actually, yung RR 16-2021 ay yung naka-flash drive or naka-USB, yung scanned copy mga 2316 na merong pirma ng employee and employer. Pero yung Annex F na yan ay galing sa RR 11-20. Yun, kapagka marami ang empleyado, hindi yan kakasya sa Annex F. Idagdag nyo sa magdagdag kayo ng sheets kapagka lumagpas. Huwag yung pagkasyahin doon sa Annex F. Editable kasi yun, pero huwag yung dagdagan. Huwag kayo mag-add ng row doon. Mag-attach kayo ng panibagong page or panibagong list. Again ha, itong alpha list of payees, saka alpha list of employees. Yung alpha list of employees, 16040 yun. May form talaga yan. Tapos meron pang alpha list of employees. Meron din 1604F, form talaga yan. With alpha list of payees, no? Yung deadline niya ay sa January 31. There's a 1604E with alpha list of payees March 1, 2026. So, isasubmit niya sa BIR, isubmission at bir.gov.ph. Hindi ito pinapa-manual receive. Ang manual receive nila, ito, yung February 28, yung Annex F, na meron naka-attach ng mga 2316. Kahit sa RDO to ha, yun. Sa mga magpapa-CMS or open case, kailangan ng BIR Form 1905 tsaka yung photocopy ng valid ID ng taxpayer. Ngayon kung padadaanin ito through SPA, kailangan mo ng SPA na naka-indicate ang specific transaction para doon sa open case. Kapag ka representative, tapos yung ID ng taxpayer, at saka na-authorized representative, at saka yung documentary stamp. Ano pa, kapagka ang representative personal individual, kailangan merong birth diretso na nakasulat dun po ay para saan yung hinihingi. And then,
Oh. Then kung ang magpo-process ay board member, kailangan merong GIS, tapos merong secretary certificate, then yung valid ID ng signatories. Tatlong with 3 specimen signature. Okay. Ano pa requirements? Tingnan na. Kay R Surigao. RDO 105 sa Surigao del Norte, Dinanga, Finance. Actually, pare-pareho po ng ano eh. O, ito annual inventory list, again, January 30. O, ito may nabanggit po kanina. Less information. Para-pareha lang sila. Alright, so sabi ng mga taga-BIR, yan, avoid the rush, gawin na kaagad. Mhm. Okay, ito yung itsura ng annex. Okay. So, ito muna, discovers our topic for this video. Hope to see you sa susunod pa mga video. Ayan. See you. Bye!